2025 CBR 650R. Kakakuha ko lang nito, halos bago lang to. And may plaka na rin. 19 days lang nakuha ko na yung plaka. Nakuha ko to sa Honda Big Bike Caloocan. And doon na tayo kumuha kasi sila yung may pinakamababang pinakamalaking discount, sorry. Yan. Sobrang okay, binigyan nila akong discount. Then, ano pa ba? Binigyan nila, meron pala silang up to 25,000 odo free PMS. So, sobrang sulit. Pasensya na medyo madami na kasi umulan kanina eh. Ayan. So, may mga kinabit na tayo dito. Siyempre, inuna ko yung pipe. Hindi, joke lang, wala pang pipe to. Ang inuna ko dito is yung mga sliders like this one, yung frame slider. Ito, binili ko to sa casa mismo. Kasi hindi ako sure sa Shopee Racing eh. Kung tama ba yung makukuha ko eh. Kasi medyo mabigat yung presyo eh. So, para sure, doon ako sa casa. Then, itong front axle slider. Para pag bumagsak siya yung unang sasalon, hindi yung hindi yung sa, yan. And then, same. Sa likod, kabit din tayo. Yan, sa casa na rin natin pinakabit yung mga yan. And engine cover. Tapos, papit na rin tayo ng radiator guard. Kung makikita nyo. Ayan, lahat yan pinakabit natin sa casa bago i-release yung bike. Ayun, ano naman pinakabit ko? Yun pa lang. At saka nagpakabit pala ako. Teka, nagpakabit ako na itong spool sa 01 Moto ko nang pinakabit. Tsaka itong side stand cover. Ayan. Then, bumili rin ako na ito sa Shopee Racing. Itong, ayan, gear shift stabilizer. Ito. Ayun. Para medyo iwas sa false neutral. Medyo prone sa false neutral yung una kong ginamit eh. Hindi ko sure kung ako yung problema or matigas lang yung shifter niya. Kasi bago pa. So ayun, para lang medyo smooth yung pag-shift natin. Palit ng gears. Bumili na ako niyan. And then ano ba? Ayun, dito sa tail section. Dati ayoko yung papalit eh, pero ngayon parang gusto ko na yung papalit kasi hindi makita yung gulong eh. Yung laki ng gulong, sayang yung laki niya. Diba? Yan, baka papalitan yun ng tail tidy. Tapos, nakabili na rin ako ng tank pad, pero hindi ko pa napapakabit eh. Kasi, baka ceramic coating tayo or graphene, not sure pa, or PPF. Kaya, ayun, hindi ko pa kinakabit. And, ano pa ba? Yung dapat kong steering damper. Sabi sa casa, hindi na daw kailangan, pero titignan pa natin sa mga high speed kung mag-wobble. Huwag naman sana. Then, itong windscreen ba, papalitan natin. Kaya, hindi pa ako nagpapakabit ng RFID. Dito kasi kakabit yun. Baka bumili rin tayo ng smoke na windscreen na mas mataas para sa aero. Ayun lang. So ngayon mag-usapan natin kung okay ba ang 2025 Honda CBR 650R para sa beginner. Actually beginner lang din ako eh. Galing ako ng 150 Honda CRF 150. Doon na ako natuto mag-manual. Dito lang din. So natuto na ako, kumuha na ako nito. Tara, samahan nyo mag-rides. Pag-usapan natin. Let's go. So ayan, wait lang ha. Ready lang tayo. So 2025 CBR 650R. Ayan. Stock pipe pa. 209
na Odo. Bagong bago. So yung pipe, pinag-iisipan ko pa kung saan ako magpapakabit eh. Pero sana this week mapalitan na natin siya para marinig natin yung boom boom, diba? Anyway, maganda na rin naman kahit stop. Sa personal medyo maganda yung tunog niya, pero papalitan natin siya para mas malakas. Okay, wait lang, check ko lang tong check natin yung view dito sa camera kung tama. Yan, parang medyo kailangan ni sa yung DJI. Ito yung maganda sa DJI makikita mo yung view mo. Okay, connect lang natin. Ayun, so kung ganyan, parang baba. So dapat ganyan, baba pa rin. Ayun, ito siguro ito, okay na siguro to. Ganyan. Yung kailangan ko natang taasan yung nito. Anyways, sige, tara na. Let's go na. Wait lang. Ayos lang tayo. Ikot-ikot lang tayo habang pinag-uusapan yung itong bike na to for beginner rider like me na kailan lang din nag-start sa pag-drive ng manual. Nag-start ako mag-drive scooter lang ng mga Mio 125 hanggang sa Mio 125i. Then nung gusto ko nang bumili ng big bike, pinag-practicean ko yung Honda CRF ng AirPods ko. Side stand. Let's gear. Let's go. Pinag-practicean ko yung CRF na AirPods ko. Yun, doon na ako natuto. Then, nung marunong na ako, bumili na ako na itong big bike. Saglit lang eh. Parang galing scooter hindi naman siya ganun kahirap na aralin. Sanayan lang din, may time na na-install ako kasi nakakalimutan ko ilipat sa neutral bago ko i-side stand. Yun lang, kapahan lang din. Una, kinakapa ko lang yung biting point ng clutch. Tapos nung ko na, wala na, nung nasanay na ako dun sa kung saan yung biting point niya, natuto na ako. Ayan, stoplight. Ikot lang tayo. Then, ayun, eto na tayo ngayon. Nag-drive ng CBR, ng ating first big bike. Actually, dream bike natin to. Inantay natin to ng 3 years. Time check pala. Ayan, 1:02 na. Madaling araw. Ayan, neutral muna tayo. Ay, wala pa naman eh. Stoplight pa. Ikot-ikot lang tayo. Let's go. So, yun nga. Nag-start tayo sa CRF na 150. Yung enduro bike ng Honda. And noong na-counter na yun, nabibigatan ako doon sobra. By the way, yung nga pala, yung height ko is 6 flat, 90 kilos, para lang may kayo, may reference bago natin pag-usapan tong experience ko sa pag-big bike nito gamit nitong CBR 650R. So 150, yung 150 na CRF medyo nabibigatan ako, pero nung nakuha ko na to, mas mabigat siya.
Teka lang. Come on na mag-go, bro. Tiisin mo. Wag. O, yan nga. Tapos nung nasanay na ako sa bigat na ito, actually, hindi pa rin ako sanay kasi ilang weeks lang sa akin ito eh. Medyo mabibigatan pa rin ako. Pero kahit pa paano nasanay na ako. Yun nga, yung CRF, parang gumana sa akin. So basically, ano lang din talaga. Salayan lang. Di ba? Teka lang ha. Ayun nga, noong una, itong big bang ito mabigat. So nakaka-intimidate nung una ko siyang drive palabas ng kasa. Ngayon, drive ko lang. Pauwi. Kaya tayo nagpabit ng mga sliders kasi hindi rin ako sure eh. Kasi nakaka-intimidate yung bigat niya eh. Ay aso. Para lang sure, diba? Kaya hindi ko inuna yung pipe. Kulit eh, no? Makapagantay naman yung pipe. Magpapakabit din tayo, no? Chill lang. So, ayun nga. Nakaka-intimidate sa una. And nung try ko siya, sabi ko, doon ako na-believe sa mga below average or yung mga lady rider na, alam mo yun, hindi, alam kong mabigat to para sa kanila eh. Pero nagagawa nilang i-drive, ang tapang nila para doon. Nung try ko, ganun yung talagang saludo ako sa mga below average yung height. Sabi, ang usok ng jeep. Ay, grabe. Medyo di pa ako sanay mag-rev match. Pero practice ko pa lang. Grabe. Lubak. Ayan, dito tayo sa Cubao. Uy, mag-go ka ba? Ako muna. Next is yung power. So yung power, ako galing ako from 150cc. Ay, stoplight na naman. Ano lang? Buo na ba? Ayo. Nasam ko ba ako? Ayun, yung power. Friendly sa beginner rider. Pero ang maganda dito, pag kinailangan mo yung power, nandun eh, di ba? Go ba to? Stop na naman. Kinailangan mo yung power, hindi ka mahihirapan. Meron ka gustong kailangan mo ng mag-overtake, hindi mahihirapan eh. Kaya diba? Power niya kayang-kaya nga itin. Ano ba? Power niya kayang-kaya itin. Very friendly siya para sa akin tulad ko, beginner rider. Hindi ako nahirapan. Nakakatakot lang nung una pero
After ilang try, sanay na ako eh. Ang init ng madaling araw na to. Ay. Yung power sobrang friendly sa mga beginner. Hindi ka mahirapan ni team. Okay lang, wish ko palang gamit to. Okay naman eh. Masanay ka agad. Oh. Uy, grabe, ano yun? Ay, iniwasan niya yung lubak. Kala ko ano siya. Ito na naman siya. Sarap ng power niya eh. Pero syempre, kahit pa paano, ingat pa rin, di ba? Kailangan control mo pa rin yung power na pinipiga mo. Mamaya naman, sa sobrang ano, di ba? Ingat pa rin. Ingat pa rin, syempre. Ay, nako. Ingat-ingat pa rin. Buti hindi pa ako nakapit. Pa tayo nakapipe. Pwede pa maglibot-libot ng gabi at madaling araw. Pag napipe tayo, medyo nakakahiya na. Pero tayo natin humanap ng pipe na okay, na hindi ganun ka-ingay pag naka-idle. Pero pag piniga mo, meron, diba? Checkpoint ng gantong oras 1:28. And as next is yung body position ko, 6-footer again. Yung handlebar niya medyo mataas eh. Ay nako, medyo mataas, hindi sobrang subsob. Medyo naka-lean forward pero hindi siya ganun ka sakit sa katawan eh. Well, nung una masakit sa wrist kasi lagi kong yung bigat ko nasa wrist ko eh. Pero ang ginawa ko, ano yun? Binubos na. Ang ginawa ko, nilipat ko yung legs, sinag ko yung tangke gamit ng legs ko para makapag-relax yung wrist ko. Lipat-lipat lang. Siguro mga hanggang 5'7", okay to. Hindi ka hindi ka mangangalay dito, I think correct me if I'm wrong sa mga may experience na dito sa CBR, diba?
sure kung may humps eh. Makita. Dilim sa part na to. Ayun, may humps nga. Ayun, dito, tawag nga dito nila, ang tawag nga nila dito, di ba, is ano, is sports touring. So, hindi siya ganun nangangalay kahit na sub-sub. Hindi nga siya sub-sub pala. Medyo nakalin pala, sorry. Hindi siya ganun na nakakangalay. So, hindi ko masabi na perfect bike siya for beginner. Kasi nga, meron siyang mga, tawag dito, meron siyang mga ibang ka-level na bike na hindi ganun kabigat eh. Kung papipiliin ka ng beginner na big bike, maraming pwede dyan eh. Di ba? Nandyan yung Ninja 500, yung naked niya, yung Z400, Z500. Sorry, dati kasi ano yan eh. Z400, Ninja 400. Ngayon, ano na siya? 500 na yung bago ngayon. Ay, ang lamya ako talaga. Ayan, di ba? So, kung kayong tatanungin sa beginner rider, tingin nyo, kukunin nyo tong CBR 650 as your first big bike. Let me know down dun sa comment section. So, yun lang. Please like and subscribe sa ating channel for more updates sa ating journey using the CBR 650R. Diba? Tingnan naman. Pogi, diba? Yes, 650cc siya. Pero kayang-kaya. Di rin ganun masakit sa katawan. Noong una, masakit lang sa wrist. And ang only ano lang dito, mas mabigat siya. Kasing bigat niya, or mas mabigat pa siya sa mga 1000cc bikes. Pero, sana lang din. Ayun lang. Kita-kits sa next upload. Bye!